Hello! Happy Saturday! So, yan, mag-uusap ulit tayo ngayon. Meron ulit tayo ngayong bagong pag-uusapan, but I will make this video quick, this educational video quick. So, mabilis lang tayo. Para lahat ng sasabihin ko is mapanood or mapanood. Sana panoorin ninyo hanggang katapusan. Huwag kayong maboard. So, kamusta kayo? I hope you're doing all well. So, malapit na ang Pasko. So, andyan na ang Christmas rush. Andyan na ang ah, ang nandiyan na yung Christmas rush. So, yung bili na ng regalo, ganyan, gumagastos. So, I hope all is doing well. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon, hot topic. So, it's about envy. So, ano nga ba ang envy? So, at kailan nagiging masama o okay lang na mainggit? Okay. So, bigyan natin ng context. So, envy is an emotion. Ito yung parang, ano ba? Yun, envy. Nainggit ka. Nainggit ako. So, na you want something that someone have, or gusto mo magkaroon din ng ganon, or you want that kind of treatment also. So, yun. So, kailan masama ba ang envy? So, for me, hindi siya masama. Nagiging masama lang siya if you kapag may ginawa kang masama out of your envy. Or, if you wish bad for that person, if you wish their downfall. Okay? Yun ang masama. Doon siya nagiging masama. Or, if sinisiraan mo ng tao, ginagawan mo ng chismis, gumagawa ka ng drama, ng issue, and you are poking holes into their lives. Ano yung poking holes? Yun nga, gumagawa ka ng chismis, pinipintasan mo siya, sinasiraan mo siya sa iba, yung kwento sa'yo ng tao na yun, na naiinggit ka, kinikwento mo rin sa iba, yun, doon siya nagiging masama. So, eto. So, before, there's this time in my life na akala ko, or tingin ko sa sarili ko, naiinggit ako. Na akala ko, inggit ako. Okay? And, nung tingin ko sa sarili ko na naiinggit ako, I was really hard sa sarili ko kasi ang tingin ko sa inggit, masama yan, negative yan, ganyan. And before that pala, gusto kong sabihin na very understanding ako na tao, lalo na ngayon na I'm in this journey of my life na nagpapagaling ako, that I'm healing. Mas lalo ako naging understanding. Within reason, ha? Hindi yung understanding ka pa rin pero mali na pala. Nidepensahan mo pa rin kahit mali na yung ginagawa, yung ganun. So, I mean within reason na understanding. And I'm also an empathetic person. So, pag sinabi mong empathy, you put yourself in that shoe of that person. Kahit hindi mo pa nararanasan yung naranasan niya, alam mo, you feel her. Kaya nauso yung phrase na, I feel you. Kahit hindi mo pa nararanasan. So, those phrases are used by people who are empathetic, who have empathy, who practice empathy. So, you put yourself to the shoe of that person. Niraramdam mo or nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nung tao na yun o pinagdadaanan ng tao na yun. So, I have that power. Yeah, it's a power yung pagiging empathetic. Kasi, when you have empathy, mabubuksan yung mata mo to so many things about life, about people. Dun mo lang matututunan lahat, marirealize lahat. And you feel people's feelings, so parang na-absorb mo na rin kung ano yung nararamdaman nila. And there's a curse na kaakibat for being so empathetic. So, nangyari sa akin yung curse na yon. Ngayon nga, akala ko, inggit ako, akala ko naiinggit ako, pero hindi naman pala. Hindi pala ako inggit. Ang nangyari sa akin, sobrang niramdam ko yung tao na yun, kasi I want to understand that person really, bakit siya ganun. And I want dati kasi, ugali ko na I want to help that person
na I want to help that someone kapag alam ko na they are suffering sa sarili nilang pag-uugali, problema. I want really to help. But pero meron akong mga napapanood at nababasa na hindi mo naman pala trabaho na tulungan yung isang tao na ayusin sila sa mga ugali nila na hindi sila aware. Kasi kung meron mang daw, kasi hindi mo na pala yun scope, hindi mo na pala yun kontrolado. And kung meron man daw may trabaho nun, sila yun. Na, kasi what if gusto mo silang tulungan, pero sila ayaw nila. Aware ka na ganun sila, pero sila, ayaw nila maging aware. Ayaw nila maging accountable. So, ang nangyari sa akin ganun. And then, sobra kong niramdam yung tao to the point na yung nararamdaman niya, parang na-absorb ko siya, ganun, somehow. Like that. So, naging ganun din ako. And, ganun na. Tapos, parang sinisi ko pa yung sarili ko. Kaya, lalong, it spiral out of control. Na parang, inggit ka. Inggit ako. Sama-sama mo kasi inggit ka, blah, 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 blah. Yung ganun. And it spiral out of control na parang, dumating ako sa point na parang hindi ko nakilala yung sarili ko na, hindi naman ako ganito dati eh. Or, kasi, di ba pag inggit ka, hindi ka masaya sa mga tao, or sa iba, ba, sa ibang tao, ganyan, nakita mo. Pero hindi naman ako ganito dati, na parang hindi ako yung masaya sa iba. I mean, di ba ganun yung inggit? Pag mag-inggit ka, inggitera ka, lahat ng nakikita mo, bitter ka, yung success ng iba, bitter ka. Hindi naman ako ganun na natural, na bitter, di ba? Kaya sabi ko, hindi naman ako ganito dati, or ano nangyari? Parang nawala ako sa sarili ko na hindi ko alam kung sino na ba talaga ako. Nagkaroon ako ng ganong point sa buhay ko na nag-adjust ako. I dim my light so that person will feel good, will feel better. I understood that person na ganito, ganyan. Pero sabi dun sa mga napapanood ko na napakadami, hindi mo trabaho yun. Lalo na kung wala silang accountability. You will just suffer. So, yun nga, totoo. I really suffer. Walang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng mental health problem. Nawala yung light ko. Hindi, alam mo yun, nawalan ako ng gana sa buhay, ng goals, ng pangarap. Kasi wala eh. I dim myself. Binaba ko yung sarili ko. Yung ganon, just to let that person feel good. Hindi na ako nagpapadala ng pictures ng anak ko sa GC kasi baka sabihin ganito. Hindi ko na pinagmamalaki yung anak ko kasi baka sabihin ganito, baka maramdaman ganito. Kumaga iniiwasan ko na. Ako pa yung umiiwas na maramdaman nila yon, kaya hindi na ako nagpapadala ng pictures. Kasi ganon, para hindi nila maramdaman yon or hindi nila maisip na ganon. Na kung isipin mo, funny, 'di ba? Na parang, bakit ikaw yung nag-a-adjust for them na ayaw mong maramdaman nila yun? Sila yun hindi ikaw yun. So, yeah, talagang nasabi ko sa sarili ko, ay nako Ina, napaka mo talaga, engot. Kasi, alam mo yun, bakit, 'di ba? So, ganun ako as noon yun. Nung hindi ko pa, when I didn't know better. So, as I sit with myself, as I reflect every day with all my thoughts, with all that I have been feeling, with all the things, I have realized na hindi ako inggit. It's more of an insecurity. Insecurity na you feel inadequate kasi nung bata ka, para mahalin ka ng magulang mo, kailangan mong mag-perform, kailangan mataas yung grades mo. Pag hindi mataas yung grades mo, sasabihan ka, bobo ka. Alam mo yun, yung ganon na you feel inadequate, na parang wala kang kwenta pagka wala kang nagawang maganda or mabuti. Parang
nung bata ako, nung lumalaki ako, kailangan may gawin ako para magkaroon ako ng place sa puso ng isang tao or sa puso ng kung sino man yun na gusto ko na magkaroon ako ng place. So, it's insecurity na inadequate ako. I'm not good enough kasi ganun ako nung bata tinatrato na pangit yung gawa mo. Hindi maganda, kami yung gagawa kasi pag ikaw yung gumawa, pangit. Kaya takot akong mag-try, takot akong sumubok. Hindi ko pa natatry, hindi ko pa nasusubukan. Hinuhusgahan ko na agad yung sarili ko na, hindi ko kaya. Pag ako nagluto, hindi masarap. Pag ginawa ko yan, mali. Ganun agad. Kasi ganun yung naging wiring, training ng utak ko since I was a little kid. So, again folks, hindi ko to sinasabi para i-blame yung pamagulang ko. Sinasabi ko lang to para sabihin kung ano ang epekto sa atin, sa buhay natin, yung early childhood natin, yung programming since nung bata tayo. Akala natin wala siyang epekto sa atin pero folks, meron. Madadala mo kung paano ka pinalaki, kung paano ka trinato ng bata ka hanggang sa paglaki mo. Kasi yun yung nagfo-form ng character mo eh. Doon sa pagkabata nag-i-start yun. Pati kung paano ka mag-handle ng problema, kung paano mo i-view yung sarili mo, lahat yun. Doon sa pagkabata yun magsisimula. Kung paano ka pinalaki, paano ka trinato, kung paano ka pinakitaan ng pagmamahal, lahat doon yun magmumula sa childhood. So I will admit, hindi ko sinasabi to blame my parents. Gusto kong sabihin na napatawad ko na yung magulang ko, hindi ko na sila biniblame. Wala akong biniblame sa kanila or hindi ako galit sa kanila. Sinasabi ko lang to para pagdaanan yung mga sugat na nakabukas pala na hindi pa pala fully naghilom. Kaya ako ganito kasi dahil pala nung pagkabata ako, I was really verbally not affirmed. Okay? Hindi magaganda or hindi ako masyadong napupuri nung bata ako. Na ang madalas kong naririnig is negative, tapos mapapansin ako kapag may mali akong nagawa. So, kadalasan, napapansin din naman ako pag may okay akong nagawa. Halimbawa, ang ganda mo ganda ng suot mo yung mga ganon. Pero pag yung mali, yun talaga, sobrang amplified pag nakagawa ka ng mali, amplified talaga na lasting na talagang ang tagal ididikdik sa'yo nung maling ginawa mo eh. So, that's the reason kung bakit din ako hard sa sarili ko or hindi ko mapatawad or wala akong self-compassion, wala akong grace kasi nung bata rin ako, very hard sa akin. And pag nagkamali ako, matagal mapatawad, matagal mawala, lasting, and really amplified yung mga mistakes na normal naman kasi bata ka, 'di ba? Or normal kasi bata ka or natututo ka pa lang kasi bata ka nga eh, 'di ba? Hindi ka naman matanda na alam ko na marunong na, magaling na ako sa math. Hindi naman ganoon, 'di ba? So natututo ka, bata ka. So yun nga. So yun. So mababa ang self-esteem ko. Hindi ako confident. So pag may nakikita ako or may nakita ako na magaling na tao, nakasama ko halimbawa sa work or sa bahay, hindi na ako nagtatry niyan, hindi na ako kumikilos. I tend to compare myself. I tend to compare myself to that person na ang galing-galing niya, ganyan-ganyan. Hindi ko na nakikita yung sarili ko. Nakatingin na lang ako as in tunnel vision dun sa tao na yon na ang galing niya. And ako, wala akong magagawa, hindi ako magaling. Ano ba? Magaling siya, hindi ako magaling. Nakikita ko lalo na kung gaano ako kahina or kahindi magaling. Kasi, ganun yung programming sa akin nung bata ako na kaya takot ako mag-try. Kasi, ganun eh. Ganun yung naging programming sa akin nung bata ako. Ganun yung naging wiring sa akin nung bata ako. Na hindi ka magaling. Pag ikaw gumawa, mali, hindi maganda, pangit. So, ganun.
So, kaya wala akong confidence. Nung lumalaki ako, I tend to compare myself to people na magaling, nakasama ko, either sa work or sa bahay. And minamalit ko palagi yung sarili ko. Kasi negative talaga ako sa sarili ko and very harsh. Kasi nga, pag nagkamali ako nun, amplified. Kaya ganun din ako sa sarili ko. Walang grace sa sarili, walang compassion, walang forgiveness sa sarili. Kasi ganun din ako trinato. So, hindi ko alam yun. I didn't know. Kasi bata ako eh. And nadala ko pala yun habang tumatanda ako. And hindi ko rin alam na hindi ko alam eh. So, ganun siya. So I am more of insecure pala na kasi tingin ko sa sarili ko, hindi ako magaling, mababa yung self-esteem ko, I tend to compare myself, wala akong confidence. Kasi, yun nga, I never had this opportunity to make mistakes and then learn from my mistakes and then try again. Kaya, di ba doon nabibuild yung confidence? Hindi yun sa akin na build nung bata ako. Kaya wala akong ganun. So, yun. So, bakit ba naiinggit ang isang tao? So, ito yung naisip ko na kung bakit naiinggit ang isang tao. Naiinggit ang isang tao or nagsiselos ang isang tao dahil takot sila na hindi sila mahalin. Takot sila na may mawala sa kanila yung atensyon. Kasi nga, bakit takot silang mawala sa kanila yung atensyon? Kasi takot sila na hindi sila mahalin. Yun lang yun eh. Doon sa part na mahalin, magfo-fall down palagi. Takot sila na mawala sa kanila yung atensyon or maramdaman na wala silang value or kasi nakakabit yung worth nila. Kaya ito folks napaka-importante na yung self-worth natin nakakabit sa mga sarili natin, hindi sa ibang tao. Kasi pag ang self-worth mo o yung value mo, tingin mo sa sarili mo is nakakabit sa ibang tao, wala. Mamamatay ka talaga inside. Kaya ka rin people pleaser. Kasi bakit? Yung gusto mong i-please yung tao, gusto mong i-impress yung tao, gusto mong i-prove yung sarili mo sa tao. Kasi bakit? Nasa kanya yung worth mo. Pag natuwa siya sa'yo, wow, ang galing talaga ni Ina. Or, ay, ang ganda talaga, ganyan. Or, kahit anong puri, dun lang mabubus yung self-confidence mo, dun ka lang magkakaroon ng worth. What if yung tao na yun, biglang hindi ka na sinasabihan ng mga ganon? Wala ka na rin. So, dapat ang self-worth mo nakakabit sa sarili mo. Hindi sa ibang tao, hindi sa magulang mo, hindi sa in-laws mo, hindi sa hipag mo, hindi sa asawa mo. Or hindi rin lalo sa mali. Walang lalo. Hindi rin sa anak. Kahit sa anak mo, hindi rin. Sa sarili talaga lahat nagsisimula. Okay? You cannot pour from an empty cup. Okay? May nagsabi sa akin, kahit ubos ako, makakapag-pour ako. Talaga. Kaya pala naririnig ko yung anak mo sinisigawan mo. Kasi ubos ka tapos kaya mo pa rin magbigay, sabi mo. Yung mga ganun tao na mayabang lang, mema lang. Hindi ganun eh. Paano ka magbubuhos ng tubig na walang laman ang pitchel, 'di ba? Yun lang yun. Anong logic doon? So, ang gawin mo, alagaan mo muna yung sarili mo, para makapagpakita ka ng pagmamahal, pagpapatawad, compassion sa iba o pag-intindi sa iba, unahin mong intindihin, mahalin, pakitaan ng compassion, yung sarili mo. Kasi hindi mo mai-share kung ano yung wala ka inside. Kaya folks, hindi selfish na mahalin yung sarili. First. Kaya nga, yun yung tattoo ko eh. Itong tattoo na to talaga, self-love yan. Kaya sorry, ayusin natin yung camera. Itong tattoo ko, it's self-love talaga. Kaya 'di ba, nakita nyo nakayakap siya. Nakayakap, 'di ba? Self-love talaga yung meaning niyan. Kasi ako, wala akong self-love. Or bagsak ako pagdating sa self-love. So, pag wala kang self-love, nega ka talaga sa mga tao. Kasi, ganun mo din tratuhin yung sarili mo eh. Hard ka eh sa sarili mo. Kaya, mapapansin mo ang isang tao, okay yan, positibo yan, kasi pagmahal niya yung sarili niya. So, hindi selfish na mahalin yung sarili. Okay? Hindi masama na unahin yung sarili. Okay? Yun lang. So, I think, yun yung reason kung bakit ang mga tao naiinggit, nagsiselos, gusto ng atensyon. Kasi yung natatakot sila na hindi sila mahalin. Yun lang. Or natatakot sila na, or yung self-worth nila, kinakabit nila sa mga tao.
na yung self-worth nila nasa magulang nila, nasa lolo't lola nila, nasa kamag-anak nila, nasa kaibigan nila, nasa anak nila. Wala sa sarili nila. Talagang mamatay ka pag ganun, wala yung self-worth mo sa sarili mo. Dapat yung self-worth mo simula, kaya nga self 'di ba? May sinabi bang ano, 'di ba? Self, pag sinabing self, sa sarili magsisimula. Self-worth. Pag yung value mo within yourself wala, edi wala kang values to yourself. Mamatay ka talaga inside. You will tend to be inggit, you will tend to be jealous talaga. Pero kung may self-worth ka sa sarili mo, may pagpapahalaga ka sa sarili mo, you approve yourself, you value yourself, you love yourself, hindi mo nahahanapin pa yun sa iba. Hindi mo nahahanapin na pansinin ka ng iba, i-validate ka ng iba, i-appreciate ka ng iba. Hindi na. Okay? Kasi you love yourself. So, ang lahat magsisimula sa sarili. Pag mabait ka sa sarili mo, mabait ka rin sa iba. Pag understanding ka sa sarili mo, understanding ka rin sa iba. Pag forgiving ka sa sarili mo at hindi ka hard sa sarili mo, may compassion at binibigyan mo ng grace sa ang sarili mo, forgiving, compassionate, hindi ka rin critical and hard sa iba. Lahat will start within self. Okay? So, ngayon, mas naintindihan ko na yung mga taong inggit or selos. Kahit pa yung mga bad ones, hindi na ako galit sa kanila. Naiintindihan ko na sila, and ang nararamdaman ko na lang sa kanila is compassion. And kasi naiinis lang ako kapag they're trying to, okay lang din kahit na i-chismis nila ako sa iba, okay na rin sa akin, or siraan nila ako dun sa taong dati kong ka-close, 'di ba? Or at lumayo yung loob sa akin ng taong dati kong ka-close, okay na rin sa akin yun. Kasi wala naman yung weight nun sa akin at the end of the day. Nasa kanya yung weight nun. Tawa-tawa lang siya. pero, pero, the weight is not in me. Wala sa akin ng weight nun. 'Di ba? Nasa kanya yung weight nun at the end of the day. So, and siya rin yung mga karma. And kagaya ng sinabi ko, ang karma comes back in many forms. Hindi lang yan yung karma, ay, nadapa ka, nakarma ka na. Hindi. Pwede yung bumalik as form of problema, struggles, sakit, ano pa ba? Basta lahat ng negative na pwede mangyari sa buhay mo, kung masama kang tao, alam mo na masama kang tao at lagi kang gumagawa ng kalokohan. Pagka marami na nangyayaring masama sa buhay mo, ay, hindi ka tinitest ng Lord, yan ay karma. So, yun. Kasi let's be careful. Kasi ang karma, pwedeng hindi sa'yo direkta mangyari, pwedeng sa mga mahal mo sa buhay. Pagka ikaw ay hindi nagtino, pagka ikaw ay hindi nag-ayos ng buhay mo dyan. Kasi tuturuan tayo ng Diyos na, uy, tapik-tapik, anak, anong ginagawa mo? Bakit ganyan ginagawa mo sa kapwa mo? Or sa kapatid mo, or sa anak mo, or sa asawa mo, or sa tapik-tapik, 'di ba? And like what I have said, lahat ng ginagawa natin, walang free sa mundo. May consequences lahat. Either it is good or bad, babalik sa atin ano man yung ginawa natin. Kung mabuti yung ginawa natin, babalik sa atin ng mabuti tenfolds. Kung masama, babalik din sa atin ng masama tenfolds. Kaya wag natin sisisihin palagi ang Diyos na naghihirap ako dahil sa'yo, dahil hindi. Baka mamaya nakakarma ka na pala doon sa mga ginawa mong kasalanan noon, hindi mo lang alam. Okay? Lalo kung hindi ka pa nagbabago na type ng tao. So, hindi ako nananakot ha. Ito po ay katotohanan. Ganon. Okay? So, yun lang. Let's just be, if people are not good to us, or there are people in your lives that are you think not on your side, or not good to you, just show compassion to them, and do not dim your light. Continue to shine. Kasi baka yung ilaw mo kailangan mo para ilawan din yung iba. Kailangan mo para magkaroon din ng change sa buhay ng iba. So, ilawan mo rin yung buhay ng iba. Be a blessing to others' lives by enlightening them, their minds, and by giving them awareness. Kaya, importante yung boses mo. Importante yung boses ko, that I speak my truth.
And, yun. So, yun lang. That's all for today's video. I hope you find encouragement, enlightenment, and awareness in this video. If you're going through childhood trauma and healing right now, continue, love, uh, love, yeah, continue, kapatid, kasi, uh, idol ko kasi si Ma'am Libni Fortuna. So she's a mentor and a coach for those people na nagpapagaling and want to go back to their self, to their true self. So, yung mga tao na nawala talaga. So, ang tawag niya dun sa mga tao is love. So, yun din. Ginagaya ko kasi idol ko. So, yun pala. Ang inggit, pwede mo siyang gamiting motivation. Yan yung good and bad na inggit. Pagka ang inggit, ginamit na motivation, na-inspire ka dun sa tao, that's good inggit. Kasi ginawa mo siyang motivation. Nag-strive well ka para maging katulad niya. Pero pag ang inggit ay you're poking holes to that person's life, dinidiscredit mo yung mga pinagdaanan ng tao na yun kasi kumbaga hindi mo kino-consider, hindi ka nagte-take ng advice, sisiraan mo siya sa iba, pati sa mga kapamilya mo, kinukuha mo yung loob ng pamilya mo, tapos sinisiraan mo siya para mawalan siya ng place sa pamilya or hindi siya maging ka-close para para hindi mo ma-feel na hindi ka mahal or mawalan ka ng presensya, ganon. Para siya yung may wala. Ang tawag doon, doon siya nagiging bad. So, yun ang bad inggit. And, malalaman mo ang isang tao inggit kapag halimbawa, pinintasan niya or pinunan niya ng negatively yung something na maganda sa buhay mo. Halimbawa, ito sabi niya sa akin, ito, hindi ko na sasabihin. Sabi niya sa akin, alis sila ng alis, no? Basta yung tao na yon na sinabi niya na yun sa akin, na alam ko na iinggit siya. Or inggit siya doon sa buhay ng tao na yon. Travel ng travel. Kasi naman, mayaman naman kasi sila. So, karapatan, at saka naman they work hard. Kaya naman, they deserve to travel. Kasi, pinaghihirapan nila, 'di ba, kung anong meron sila. So, ang sabi niya, alis sila ng alis, no? Ganyan. Pero nakunan siya. Tapos, nung sinabi niya sa akin yun, nagulat ako. I was shocked. Nasabi ko, kasi kaklose ko yun. Ako yung may kaklose dun sa tao na yun. And hindi ko alam na nagkaroon ng miscarriage kasi wala akong nakitang post or story. So, baka sabi ko, baka sensitive pa yan. Or topic. Tapos, sinabi niya na agad na ganun. So, nagta-shock ako dun sa sinabi niya na reaction niya. Kasi sabi ko, anong connect ng nakunan tapos palaging lumalabas or nagta-travel? Ba't kailangan sabihin na, pero nakunan siya? Ba't kailangan sabihin yun? 'Di ba? Wala namang connect yun. So, hina-highlight niya yung negative na parang, ay, mayaman yan, pero ano rin yan. Nung ganito yung nangyayari sa buhay. Nagiging bitter ka. Kasi naiinggit ka nga kasi. So, yun yung poking holes sa buhay ng tao. So, yun ang bad inggit. Tapos, nagkakalat pa siya ng info dun sa tao na yun na clinose niya, na hindi naman sila personally nagkikita pa. Kasi yun nga, nagkakalat siya ng chismis, sinasabi niya yung private stuff na alam ko, baka nagkikwento sa kanya yung tao na yun, tapos sinasabi niya yung private stuff ng tao na yun. Dahil naiinggit siya, kinikwento niya rin yung private stuff na kwento sa kanya ng tao na yun na pinagkatiwalaan siya. Na hindi ba natin alam if supposed to be, dapat sabihin niya. So, 'di ba? Yun ang bad inggit. Negative na negative talaga. So, yun lang. Let's suriin natin ng mabuti ang ating mga puso. Okay? Kung ikaw ay naiinggit, nagsiselos, insecure, ano pa man yan, wag ka maging hard sa sarili mo. Okay? But rather, sit with yourself. Be accountable. Aminin mo sa sarili mo kung nararamdaman mo yung mga big emotions na yun. Kasi they are emotion. They are required to be felt at hindi iwasan. Kasi pag inawasan mo yan, para yung anino na lagi nakasunod sa'yo. Nandyan lang. Balik ng balik. Cycle lang. Paulit-ulit mong mararamdaman. Hindi ka makakatakas. Lagi nandyan. Ramdamin mo.
kausapin mo ang sarili mo, kausapin mo yung emosyon na yon, tanggapin mo. Bakit ko ito nararamdaman? Saan ito nanggaling? Okay? Ano ang kailangan nito? Bakit? Ano ang kailangan nito? Okay? So, ganun. Tanungin mo ang sarili mo. Sit with yourself. Sit with that emotion. Name it. Tanungin mo bakit mo nararamdaman. Ano ang kailangan. And, yun. Bakit nararamdaman mo yun? Ano ang kailangan mo? Yun. And name it. Do not judge yourself na naiinggit ka, kung sabi ng mga tao and norms na negative mainggit. No. Normal lang yan. Kasi tao lang tayo eh. Hindi tayo all powerful or perfect beings na hindi na that is not capable of feeling things. So, tao tayo. So, natural naman mararamdaman tayo. So, magpakatotoo lang tayo para magamot natin yung mga sarili natin. Kasi if we are unhealed, we will bleed on other people. So, yun lang. So, God bless folks. Maraming salamat. I hope you find encouragement and this video brought awareness in you. Hindi ka masama kung naiinggit ka or nagsiselos. Maybe meron ka lang kailangan or gusto na hindi na ibigay sa'yo noon, or gusto mo na maibigay sa'yo, or pagtrato na gusto mo, or pagmamahal, simply gusto mo lang mahalin ka, or natatakot ka lang na mawalan ka ng value. Basta tatandaan mo, lahat ng bagay magsisimula sa sarili. Mahalin mo muna ang sarili mo, yung self-worth mo, kunin mo sa sarili mo, wag sa ibang tao. Okay? Bye folks. I love you all. God bless. So please like, leave a comment in this video and subscribe. And kung meron kayong gustong topics na pag-usapan,